Hey, what's up? Welcome back sa ating channel, It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon gagawa na naman tayo ng isang reaction video at komentaryo mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. Alright, so eto na nga po, Japan magde-deploy na rin ng long-range missiles mga kababayan. Siguradong magagalit na naman ang China dito at ito po ay isang malaking gulong mangyayari, no? Alam niyo po, nangyayari ngayon, buong mundo naghahanda po, no? Hindi natin malaman kung ano na nga bang nangyayari ngayon, mga kababayan. Sobrang gulo na, no? At lahat ng bansa ngayon naghahanda po, no? Nag-aano sila ng mga nag-aarmas na sila, no? Ito mga bansa na to, mga kababayan, at Taiwan Defense Ministry naghahanda na rin po, no? Sa kung sakasakaling ang China ay umatake na po sa kanila. Okay, sa kabila nga po nung ginagawa nilang ng China, no, na drills o yung parang simulation attack po sa Taiwan mga kababayan. Okay, at Pilipinas po at India, no, nagkasundo na po sa kanilang deal, no, sa pag-acquire ng BrahMos missile, no. Makikita ninyo pati Pilipinas naghahanda na rin mga kababayan, ano. Alright, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright, so shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan, sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright, so ating alamin, no, itong balita na to, ating pag-usapan. Japan to deploy long-range missiles able to hit China. Magwawala China nito lalo't pag nalaman nila itong mga long-range missile na to, no, aabot sa kanilang kalupaan, no? Magwawala ang China dito, sigurado to mga kababayan. Alamin natin itong balita na to. The Trump effect can also be seen on the other side of the Pacific. In Japan, the island nation has a lot on its plate. The geopolitical landscape is shifting. Donald Trump is rethinking America's security pacts. Plus, regional tensions are soaring thanks to players like China and North Korea. No, ay yung sinasabi natin, yung kaalyado po ng Amerika dito po sa region natin, no, like Japan, okay, Taiwan, South Korea, mga kababayan, Pilipinas, no? Hindi ho basta pababayaan ng Amerika yan, no? Kasi nga po, mga kababayan, mawawalan sila ng puwersa dito sa lugar na to. Diba? Imagine ninyo kung bibitawan nila yung Taiwan, no? Sinasabi nga po nila na kahit hindi nag-okay ang Amerika, no, dito sa paghiwalay ng Taiwan sa China, mga kababayan, no, hindi sila sang-ayon, no, do sa sa sarili ng Taiwan, pero may puwersa sila doon sa Taiwan. Diba? Kasi, kaya sila naglalagay ng puwersa dyan sa Taiwan, may puwersa sila doon po sa South Korea. At meron din sila dito sa Pilipinas at saka sa China. Okay, so pag iniwanan nila yung Taiwan na yan, mga kababayan, mababaliwala yung puwersa nila dyan sa South Korea. Okay, so kawawa yung mga kaalyadong bansa na yan, maiiwanan yan. Diba? Pwera na lang siguro sa Japan. Alam naman natin, napakalakas ng Japan, diba? At may mga sarili silang mga gawaan ng warship at mga armas nila. Okay? So Japan is stepping up. The island nation is changing its defense posture. It is rethinking its security policy. It is building stronger weapon systems. And it is planning to deploy long-range missiles which could hit targets in North Korea and China. Kayang abutin, mga babayan, neto mga long-range missile na to, ang North Korea, pati ang China. Yari na naman to. But will this work? Can this changing stance scare enemies and sway the US to maintain closeness with Tokyo? Our next report tells you. Japan operates in a tough neighborhood. There are increasingly hostile nuclear powers there. China, Russia, and North Korea. In recent months, tensions have been soaring in the region amid confrontations with China in the disputed East China Sea. And now, there's another growing threat. Not from Japan's enemies, but from an ally who has traditionally been close to Tokyo.
We're talking about the United States. Eto mga babayan, no? Japan bolsters defense as fears grow over security pact with US. Ito na yung sinasabi natin. 'Di ba? Nagpapalakas sila dahil medyo kinakabahan din sila, no, dito sa ginagawa o galaw ng Amerika ngayon. 'Di ba? So kailangan nilang magsarili ng pagpapalakas ng kanilang puwersa. 'Di ba? Yun din yung sinasabi natin noong nakaraan. Hindi tayo po pwedeng umasa na lang sa Amerika. Kahit pa sabihin nating meron tayong Mutual Defense Treaty. 'Di ba? Kailangan pa rin na yung Pilipinas gumawa ng sarili niyang paraan para palakasin yung kanyang depensa. 'Di ba? On March 6th, US President Donald Trump took a dig at Japan. He complained that the security deal between the two nations was Okay, so ano sabi dito? We have to protect Japan, but they don't have to protect us. Trump on security pact. They don't have to protect us, sabi niya. security deal between the two nations was non-reciprocal. You know, with Japan, we have a deal, which is a very interesting one. And I love Japan. We have a great relationship with Japan, but we have an interesting deal with Japan that we have to protect them, but they don't have to protect us. You know that? That's the way the deal reads. We have to protect Japan. And by the way, they make a fortune with us economically. There's another case. But we have to protect Japan, but under no circumstances do they have to protect us. Yan, di ba? Yung sinasabi niya dito, mga babayan, is yung ekonomiya. Di ba? Yun yung naman iniisip ni Trump dito. No? Na kailangan niyang protektahan yung Japan dahil nga po doon sa ekonomiya. Di ba? Bumebenta rin yung Amerika sa kanila eh. Di ba? Nakikinabang din yung Amerika sa Japan. Oh. Di ba? Yun yung sinasabi natin dito. Ang utak ni Trump, mga babayan, hindi lang po nakatuon, no, sa security. Okay, nakatuon din siya doon po sa ikauunlad ng bansa niya. Di ba? Yung ekonomiya, iniisip niya pa rin yan. Di ba? It's another case. But we have to protect Japan, but under no circumstances do they have to protect us. I actually ask, who makes these deals? The deal he's talking about was signed in 1951 when Japan was still occupied by US forces. And Japan's ability to take military action is restricted by its constitution. This pacifist bit was effectively imposed on Tokyo by Washington after the Second World War. Nakasulat dito, Japanese missiles expected to be capable of hitting North Korea and China, mga babayan. No? Japan is deploying long-range missiles on Kyushu Island. Increase its military capacity. So, in light of the shifting geopolitical landscape and the continuing regional tensions, Land missiles to be part of Japan's counter-strike capabilities, pang depensa nila. the island nation is rethinking its security policy. Japan is planning to deploy long-range missiles. The missiles have a range of about 1,000 kilometers, so they would be capable of hitting targets in North Korea and China, mostly in their coastal regions. The deployment is expected to commence around this time next year on the southern Japanese island of Kyushu. This could bolster defenses of the Okinawa island chain, which remains strategically important to Japan due to its proximity to Taiwan. Yun, no? Ito yung ganito yung sinasabi natin, mga babayan. Let's say sa Batanes, diba? Maglalagay tayo ng mga missile system natin dyan sa Palawan, diba? Sa Bataan, sa Zambales. Diba? Dapat ganun yung ginagawa ng Pilipinas. Maglalagay din tayo ng mga missile system natin dyan, pang depensa natin. 2 Ground Self-Defense Forces or GSDF bases are being considered for the new missiles. This will be a major upgrade for the current weapon system in the region. And this is only one part of the gradual increase of Japan's military capacity. Experts believe that in the coming time, Japan may seek to maximize its nuclear power as well and spark a debate as to whether to acquire nuclear weapons. After all, the threat from China and North Korea is mounting. The two countries are bolstering their military capabilities, and Japan feels that it can no longer rely on the US for military support
considering Trump's shifting stance towards its allies. Equality, I call it. In fact, taking proactive measures to boost its missile systems might strengthen US-Japan ties. So, will Japan's trick actually work? Can Tokyo's changing defense stance keep enemies at bay and sway Washington to bolster its friendship with the island nation? It won't be long before we know. Yan mga kababayan, no? Talagang kumikilos na rin yung mga iba't ibang bansa, no, sa pagpapalakas ng kanilang depensa. No, at sa isang balita mga kababayan, Pilipinas nga po, no, bibili na, no, ng BrahMos missile sa India. Yan ang ating alamin sa kasunod na balita. Ito. India and the Philippines are strengthening their defense ties with a major missile deal. The Philippines' Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo has hailed the acquisition of the BrahMos missile system as a major development in bilateral defense cooperation. Manalo, in fact, made it pretty clear that the missile purchase is part of Philippines' broader policy to modernize defense capabilities. This landmark defense agreement was signed in January 2022, with India supplying 3 batteries of the shore-based anti-ship variant of BrahMos for $375 million, marking India's first export of this powerful missile system. Now, developed jointly by India's DRDO and Russia's NPO, BrahMos is a long-range supersonic cruise missile that can be launched from land, sea, and air. So parang strike anywhere pala itong BrahMos missile na to mga kababayan, no? BrahMos missile, nasa kasulat dito, one of world's fastest supersonic cruise missile. Grabe, oh. Lakas. Export of the BrahMos to the Philippines is part and parcel of our policy now to modernize our defense capabilities. And I've stressed these are modernizing our defense capabilities. They're not aimed at any particular country. I think just as we're seeking to aim or enhance our economic security, we also have to enhance our defense posture. And the BrahMos is certainly a major development in terms of Philippine-India defense cooperation. Yan mga babayan, no? At sa isa pa mga balita, ito na yung pinag-uusapan natin kahapon na kung saan itong ang Taiwan po, no, naghahanda na rin ngayon, no, na mag-mobilize ng kanilang puwersa, no, sa kung sakaling sila nga po, no, ay aatakihin ng China ng isang malakihang atake, no. Yung pinag-uusapan natin kasi kahapon mga babayan, yung pong pag-atake na yun ng China ay simulation po yun. No, yung simulation parang ano lang nila yon, style lang nila na practice lang ng ginagawa ng China, no, na nakakatakot kasi baka mamaya yung ginagawa nilang simulation na yan, yung ginagawa nilang drill na yan, pag-atake na pala talaga yung gagawin nila sa Taiwan. Diba? So parang pinagpa-practicean nila yung pag-atake kung paano nila aatakihin etong Taiwan, mga kababayan. Diba? Nakakatakot yun. Imagine ninyo, nagpa-practice yung kalaban mo doon sa pintuan mo mismo kung paano ka gigirahin. Diba? Imagine mo yun. O eto, pakinggan natin itong balita na to. Iniulat ng Taiwanese Defense Ministry na nasa 59 Chinese aircraft ang malapit sa Taiwan sa mga nakaraang linggo. Sa isang statement, iniulat ng Taiwan Defense Ministry na maliban sa mga Chinese aircraft, naispatan din ang 9 na barkong pandigma, pati na rin ang mga nagpapatrolya malapit sa kanilang teritoryo. Dagdag pa nito na nasa 43 sa naturang aircraft ang tumawid sa median line ng dalawang bansa. Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga air at sea assets ng China na na-detect ng Taiwan ngayong taon. 美国它的所需要面对的军事安全的层面来看，我 I don't think the United States 不认为美国可以 can afford to lose out on the Indo-Pacific region. 区域。那所以我们 So we have a common goal. 目标。 Sa ngayon ay nagsagawa na ng mobility drills ang Taiwanese Defense Ministry sa harap ng banta ng China. Layunin nito na ihanda ang bansa sa kahit anong atake o gray zone harassment na ginagawa ng China.
Iginiit ng Taiwanese security officials na sinasanay umano ng Beijing ang Taiwan sa regular na Joint Combat Readiness Patrols upang mapagod ang Taiwan na magpadala ng puwersa sa naturang katubigan. Patuloy naman ay pinoprotesta ng Taiwan ang agresyon ng China sa naturang lugar. Sa ilang okasyon na rin ay pinahayag ng Taipei ang kanilang kagustuhang palawakin pa ang kanilang military arsenal. Yan, no, mga kababayan, ang nagpapalawak na rin sila ng kanilang military arsenal. At makikita natin dito sa balita na to, no, sinasabayan nila yung pag-atake ng China na drill po, no, yung simulation attack ng China, sinasabayan ngayon nila yon, no, sa pamamagitan naman ng pagdi-deploy nila ng kanilang depensa. 'Di ba? So yung ginagawa ng China na pag-atake sa Taiwan, no, sinasabayan naman ng Taiwan ng pag-deploy ng kanilang depensa. So yun yung nangyayari ngayon dito, mga babayan, no, talaga nagtatapatan sila ngayon, no? Talaga nakakatakot yung mga ganitong pangyayari. 'Di ba? So ano masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. All right? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Bobs TV. Peace. I'm out.